Ayun, so good day sa inyo guys. Ngayon po ay July 21, 2025. So good evening po ulit. At ayun, finally nagkaroon ng bounce yung index natin. So nag-up siya ng 0.78%. Medyo malakas yung yung bounce natin. Marami tayong nakita mga blue chips. Ayan, sina BPI, S&P, HICT. So nag-up sila ng maganda for today's trading natin. Pati si URC nakita ko maganda yung galaw niya kanina. So dahil dyan, nag-up tayo ng 6,352.74. Pero net foreign sale pa rin, no? Meron pa rin malit na net foreign sale, 36.3 million. Samantalang yung US market at saka crypto natin, hanggang sa ngayon is namamayagpag pa rin yung kanilang mga galawan naman. Pero nasa US kasi ngayon yata si BBM. So nakipag-deal siya doon sa tariff sa Philippines. So baka may good news yung kapag nagkaroon na sila ng deal. Pero most likely magkakaroon ng tariff sa Pilipinas ng 20%. So ang tanong na lang doon, sino mga stocks natin yung pwedeng tamaan ng mga tariffs na yon. Okay, pero global market is maliban sa Europe, mamula-mula yata sa Europe eh. Pero global market is especially sa US at crypto, okay naman yung kanilang galawan. So dito sa Philippine markets, ayan, nanguna si Top talaga. Top notcher siya, ayan. So congrats sa mga merong IPO grabe. So halos 200% na yata tong si Top natin. So siya yung namayagpag or nanguna dito sa listahan natin. So hopefully ito yung tamang bounce at hindi dito sa 6,200 level natin. So makita natin bukas kung meron talaga momentum yung market, pero yun nga, medyo malapit na yung August or siguro sa September, depende kung kailan. Pero normally mga August yung nakita ko ng bagsakan pagdating ng ghost month natin. Okay, so nanguna nga po si Top dito sa lista natin. Ang daming gumalaw ngayon. Oh, ang dami. Medyo madami. So, nag-up siya ng halos magsiling, 45.3%. Grabe. Binobomba si Top natin. So, yun pa rin naman, yung follow-up, yung mga news na nababasa ko kay Top, related pa rin naman dun sa yung new company na i-acquire niya, di ba? Si Phoenix Petroleum, yung mga branch niya doon sa Cebu. So, meron siya net foreign sale na 1.49 million. Silipin natin, ang taas na yata ng RSI ni Top natin. And then si Plus, mainit pa rin, no? Nag-negative, nagsiso yung ano niya nung umaga, nagberde siya pero nung pagdating ng closing natin, umabot pa nga yata to ng negative 16%. And then nag-close siya ng negative 11.5%. So kinain niya din yung bounce natin from last week's trading. So and then medyo mahina din yung net foreign sale niya, negative 41.4 million. Okay, so medyo mainit si Plus. So, di ba? So, kung medyo nakukulitan minsan si BBM sa mga casino, di ba? Minsan nagdi-decide siya na totally ban, di ba? Kagaya na nangyari doon sa August natin. Ayan. So, medyo negative yung mga nasasagap natin na balita kay Plus. Kaya wala siyang masyadong momentum. So, bagkos puro sellers. And yun, nagdi-distribute na sa ibang mga stocks natin, yung volume natin. Tapos si CPG, ayan. So, naging good catalyst talaga yung pagbili ni SSS sa kanya. So, si GSIS, medyo olats kay Plus. So, si CPG nag-up ng 8.11%. Meron siyang 135.65K net foreign buy. Tapos, umabot na yata ng 6% daw, more than 6% yung ownership ni SSS kay CPG. Kaya in-expect ko meron pa rin galaw to for the coming few days. And then si LC, Lipanto, so nag-up siya ng 7.14%. Nag-bounce. IEASE, ayan, nag-bounce na rin. 11.24%. Ang daming, lalakas ng mga galawan, no? So meron siyang 830 pesos net foreign buy. And then si STN natin, ito malakas din yung galaw, 15%. So maraming pinipitik na mga stocks dito. Tingnan ko si dito, SPNC, hindi naman ganun kalakas yung galawan tsaka si Web. Kaya hindi ko na sinama dito sa trending stocks natin. Okay? So disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, pakibasa po yung ating disclaimer. So, yung ating review is for education purposes lamang po. So, wag mong gagawin dito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po sa mga
buyers natin. So mainit yung mga online gambling, di ba? Ang dami daw mga Facebook page yata na pinasara si Facebook. Ayan. So anyway, mainit yung mga online casino natin. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel as usual po para updated ka sa mga reviews natin or kung sumo-join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa mga usual na viewers and good times or bad times. So may review tayo. Company reviews, mga sample trade sa market. So double check mo na lang. Mga indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management natin and basic PSE stock market studies natin. Sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games natin yan. And meme coins and then social media, follow po ako dito sa Facebook account or dito sa Facebook page para updated ka sa mga posts natin. Bodega Peak, yung mga previous articles natin sa mga companies. Bubuhayin din natin to. So, antayin nila ng konti. Tapos sa Twitter, okay, konti lang yata yung post ko for today. All eyes on Washington as Marcos seeks Trump backing on trade tariffs on the West Philippine Sea. Ayan. So, nasa US po si BBM natin. So, doon muna tayo sa pinaka-summary ng market bago natin pag-usapan yung top notcher natin ng mga stocks. So PSE 0.78, traded value 5.2 billion. So top gainer si TAP, STN at saka CPG. Sa blue chips, BPI, URC tig 3% o GGS3, SM2, PLDT 2%, CNPF 1.8, and ICT 1.6%. Okay. So, namula si mining stocks. Pero makit yata si EPX kanina. Nag-drop ba? So net foreign sell tayo pero okay lang, malit lang naman. 36.3 million and bumawi sa ngayon is holding firms yung mga big caps sina GGS, SM, PLDT, yung mga malalaki talaga no. So sila yung umakyat for today's trading. Followed by finance, nanggap na rin siya ng 0.73%. Okay, so balik tayo dito. Mga late na itong mga post to. This is another one of those weeks that is light on schedule but heavy on significance. On social media, the reform has drawn criticism for what some see as undue burden of small investors. Ito yata yung 20% tax. So foreign funds sold, BDO, Union Bank, ASEN, FGen, Shell PH, doon kukunin yung pambahid kay Trump na 20%. So DNL, FB, GSMI, IMI, ACBMC, Ali OHC, Globe, Converge dito, Cebu Plus, SSI, and Wilcon. So top line, business development has quickly overtaken Shell Pinas in market value. Grabe, no? Ranking just behind Petron despite its much smaller scale. Piso lang kasi, di ba? So baka umabot na ng dos. Cebu's top line source becomes second most valuable oil company behind Petron. Ayan. Congrats po dun sa mga nag-IPO at saka humahawak pa rin sa kanya. Foreign funds bought, AUB, BPI, China Bank, APIC, CREC, FPH, CNPF, PMI, ABA, Aboites, MEG, MRC, TEL, ICT, STI, Bloomweb, Pure Gold 7, APX, CPM, Nickel, OGP, at saka si PX naman. Okay? So ito yung closing natin kanina. So BPI nauna, 3.2%, URC 3.15%, GGS 3.1%, and SM 2.14%. So inatak tayo. Medyo malalaki. Tapos sa losers, si Bloom, syempre mahina yung mga online casino, minus 3.37%. Monde, minus 1.31%. San Miguel, 1.27%. AGI, 1.2%. And Globe, mahina pa rin, no? Negative 1.15%. Okay? So, nung alas 2, URC at saka BPI at saka GGS, Bloom pa rin yung pinaka malakas yung drop for today's trading natin. So, PLDT FinTech Paymaya showed first half profits already. Ayan, okay yan. So, BPI steady on strong first half. Top MACD is above the signal line. Bullish. Okay, super bullish. Si top natin. Dividends, AC at saka CPG. Kailan ba to? Sa Wednesday, Thursday, no? July 23 at saka July
24. Nung alas 12, URC pa rin at saka Bloom pa rin. Yung mga top notchers natin. Plus Bloom, AGI, Philippine most listing tax hike on e-games. Economy, Philippine I0 tariffs on some US goods. So digital entertainment, DigiPlus has expressed support to tighter regulations as calls mount for stricter controls on online gambling. Ang dami na kasi, no? Dapat nag-steady na lang siya sa bingo. Dito exceeds 15 million subscriber network. Share buyback po, Seafruit, AGI, Petron, Cebu, SM, Ali at saka C+, Jackstone, Executive Subscription Agreement. 18 Filipino crew members were forcibly removed from Carnival Cruise ship at the Port Virginia. So, sa US ba to? And reported to be Philippines triggering outreach among Filipino American communities. Okay, mainit si Trump. SpaceX, di ba? Kinalaban ni ni Elon Musk could face scrutiny over some federal contracts. CPG, Philippine Pension Fund acquires stake in Trump Tower builder. TAP aims to boost its financial performance, expand its market shares in Visayas by growing its retail fuel subsidiary. Okay? Tapos, sino pa? President Marcos is now in the US. He is hoping to avert the 20% tariffs on Philippine exports. Pero sina Vietnam, 19%. Tama ba? Vietnam, 20 o 19%. Si Indonesia, nag-concede na rin. 20 or 19% siya. So, most likely, meron din sa Pilipinas. Futures of gold and Bitcoin. Okay, maganda yung sa US market. And then, yung mga galaw natin last week. Alternergy scandal. Ano ba to kay Alter? Ombudsman slaps weak Biloso with 6 months suspension over GSIS 1.4 billion investment in Vince Perez company. So, medyo nagkamali ng trade yata si Sir kay Plus at saka kay Alter. Okay, na-suspend tuloy. Ayan. So, CPG takes 500 million from SSS. Laki, no? Top pivot accelerates progress to gas station goal. 7, to expand footprint by 12% in 2025. Okay? So ano gaming ban instead a move toward safer regulated online? Ewan natin. Pero may nabasa ako na post na So parang kino-consider daw ni ayan, so fear-mongering no ni BBM yung total ban. So mga kapres nating top holders, bantayan natin yung balita na yun kasi once may hint na makita natin babagsak yung halaga natin si Plus. Okay? So, punta tayo dito sa patalastas muna. Yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. So, check mo lang po yung ating Patreon channel. Okay? So, balik tayo dito. So, nagkaroon ng konting berde yung candle natin. Kaya lang walang wala masyadong foreign buy. Pero okay lang yan. Malit lang naman yung net foreign sell. So, mas maganda na sideways kaysa downtrend yung market. Ayan. So may konting sideways pattern na nabuo. Lalo na nag-bounce sa MA 100, di ba? So kailang bantayin natin yung MA9 baka normally pag nagda-downtrend tayo is bumababa kasi yung index ng MA9. Okay? So hopefully good sign. Tignan natin bukas. So 36.3 million net foreign sale and 0.78% up si index. Mahina pa rin yung itsura po ng MACD formation natin. Okay. So, ang daming winners for today. Nauna si Top, ceiling. Oh. So, halos mag-ceiling na siya. So, ang laki naman. Grabe naman mga top na shares. Mamaya sukatin natin yan. Sinagad. Si Top, so 43.3% nga naman kung bumili ka ng Friday. Halos 50% kumita na. Yan, bawi na sana natin yung losses natin kay Plus natin. Okay, so nasa kanya yung sentiment na market. Congrats. Next, STN. Ang ganda rin ng galaw niya, Stinyel. 15%. Si dami, Si Island, si East, 11.24%. Si Lipanto, ayun, nag-bounce sa support. 7.14%. IMI, yun, diretso. 6.36%. Si RCI, namin na.
3.53, nagbabalikan sila. ABA, finally, nag-bounce 3.51. And ATI, oh, lakas na ito ah. Ganda pa ng dips. Laki oh. 7%. 3.33% as uptrend. And then si FNI, nauntog ulit. 3.13%. GGS, ayan, nag-bounce. 3.10. Okay? So medyo marami, no? Ayun oh. May mga 1% pa. Okay, dito tayo sa losers. Nanguna si Plus. So, nanganganib si Plus natin. Negative 11.5%. Tingnan natin mamaya. Tapos si PHR, namula yung momentum. Nangyari dito. Minus 4% si Bloom. Minus 3.37. SSI, minus 3. Dahil bumagsak Web, minus 2.86. Tapos si PX, minus, pa-drop na si PX, minus 2.2. And lastly, sino pa? Hanap tayo may volume. Nickel, minus 1.37%. So, nagda-downtrend na naman si nickel natin. Okay, so yun lang yung nakita natin. Silip tayo ng konti dito sa dalawan sa global market. Malakas mamaya yung opening nila. So, S&P Futures plus 0.28. Tapos si Dow Futures plus 0.22. Nasdaq Futures is plus 0.32%. Okay? So last Friday sideways lang siya pero mamaya mukhang okay. European stocks pababa and Asian markets mix. Mix pala tayo. Tapos dito sa crypto is 118K si Bitcoin. Meron pa rin umakyat, no? Meron pa rin. Tapos Ethereum 3.8K, taas na. XRP 3.5, BNB 774. Wow, Sol, ang lakas. 191.46, oh. Panalo si Sol. Tapos si Dodge, positive 8.31%. Okay? So malakas yung cryptos natin. So balik tayo dito and quick review dun sa mga nag-trending na stocks. Okay, so nahin nga natin si Top. Wala yata limit tong si Top. Diretso umakyat yung price, oh. Grabe yung taas na ito. Sukatin natin mula sa IPO. Grabe, oh. So talo na ito si Plus nung kalakasan niya, oh, 400%. Grabe. So 1.7 sa closing si Top, parabolic na to, no? Ayan, so hindi pa rin natin makita yung pinaka-top niya. Ayan. Ayun, no, sakto, no. Extended Fibonacci pala. So meron pa siya dito 1.8 and best case scenario 2.5 kapag pero ang lakas na, ang taas na. 400% na. So lesson learned natin kay Plus. Ayan. So overbought pa rin siya. 86.94 yung pinaka RSI natin o 85.9 yung pinaka RSI level tapos parabolic na yan. Parabolic na rin yung itsura ng MACD formation natin. Hindi natin nakita. Yung pinaka-support niya based doon sa extended Fibonacci is around 1.4. Ayan. Tingnan natin bukas. Baka bubutasin na naman tong 1.8. So, sarap niya, no? Halos ceiling. 45.3% and net foreign sale 1.49 million. Ayan. So, dito na napuntahan yung mga traders natin. Lakas ni top natin. Okay, next. Dito naman tayo sa worst stock natin. C+, so mahina pa rin siya, no? At talagang siya eh. Ang layo pa ng MA9 pero nauntog na yung price action. So lalagay ko muna yung support dito sa 14 pesos. Hanggang saan ba tolerance mo dito? Lalim na ni plus natin. So ngayon nagkaroon siya ng temporary resistance malapit dito sa 24.28. So parang nakakulong lang siya dito. Tingnan natin bukas kung ibabalik niya yung price action niya or magkakaroon siya ng double bottom dito sa 14.05. Siyempre, nakadepende pa rin tayo kung ano yung lalabas na results ng deliberation kung total ban nga ba talaga yung ating mga online casino. Kasi ngayon, nag-upisa na sa, di ba, mga social media. Ayan. So, oversold pa rin si Plus. Grabe, no? So, may share buyback pa yan na ginagawa. Pero,
ayaw pa rin niya. So negative 11.5%, ayun sakto. Sinarado sa 20 si plus natin, pero bearish pa rin, negative 41.4 million net foreign sell. Antayin natin yung balita. Yun yung magpapaano sa kanya. Busy pa si BBM sa tariffs natin. Next, CPG. So alam mo na yung catalyst nung Friday, di ba? Lumabas siya. So yung breakout natin sa kanya is dahil sa pagbili ni SSS. Ayan. May dividends pa na parating by kailan ba ex-date? July 24. Ayan. Wala na rin yata tick to. So andito na sa kabila. Currently nasa resistance. Mataas yung next na ano niya. Baka magpiso din tong si CPG natin. 0.8 na siya. Konti nila, piso na. So pagdating naman sa trading channel, nasa peak siya. Ayan, tingnan natin bukas kung makalusot. At pero malakas ang sentiment sa kanya eh. So magpapababa lang ng price natin sa kanya is itong upcoming na dividends. Ayan. So good vibes karamihan dito. So RSI is 78 na rin siya. Overbought na siya CPG, watch out na lang pero ganda nga ng galaw niya Akala ko ito yun na yung reversal niya eh. Pero talagang malakas siya. So nag-reveal kasi, di ba? So nga naman pag nagkasunod-sunod yung mga good news, so good news talaga. At saka bad news, puro bad news naman. Kaya so CPG nag-up ng 8.11. Congrats. And meron siya 136K na net foreign buy. Next, Lipanto. So buti nag-bounce to. Kala ko lalagapak na tayo sa MA100. So may bounce siya ng konti. Nagkaroon siya ng support. So pinaka-resistance natin is yung gap. Okay, ganyan muna tingin natin sa kanya kasi downtrend pa rin naman. So nag-up siya, nag-close 0.12, nag-up ng 7.14%. Okay, so nasa bear side pa rin yung RSI, nagre-recover, and nasa bear side pa rin yung itsura ng MACD formation natin. Okay, next, wala masyadong catalyst yung mga mining stocks natin. IS, Island Information. So very very volatile din to Malakas din yung yung mga bounce nito. So okay, hopefully higher low. Kung hindi man, ito yung pinaka-trading range natin sa kanya. So meron pa maganda, medyo sumakay siya sa MA9. Okay, nagre-recover yung itsura ng MACD at saka ng RSI natin. Tignan natin kung makarecover siya for the coming few days. May good sign kahit pa paano. So nag-close tayo is 0.099, 11.24% up, and 800 pesos. So net foreign buy. Ayan. So medyo magalaw to si IS natin. And then lastly, yung mga nag-spike na hindi natin nakikita. So STN, lakas ng spike nito. 40% in just 3 days, di ba? So kalahin mo nga naman, di ba? Dumiretso na. Lakas ng galaw nitong si STN na to. Hindi natin napapansin to. Okay. So lakas kasi ng MAC shakeout last time eh. Laki din ng bounce. So 15% yung close niya. Ngayon currently nasa resistance. Good sign kapag mag-breakout yan. Saan na ba tayo dito? Okay, so next resistance. 3 pesos. Ayan, 3. So pwede yan. Pag nag-break tayo ng 2.76, pwede natin tignan as immediate resistance ni STN yan. So nasa bull side na ngayon yung RSI. Grabe yung yung galaw niya. Lakas ng volatility ni STN. So nasa bull side siya ngayon ng MACD formation. So nag-up siya na 15% pero zero net foreign buy. Okay? So marami naman nag-bounce sa mga stocks natin. Yun lang, online casino talaga yung pinakamahina as of this time. And then nadi-disperse na yung mga traders natin sa maraming mga stocks. Hopefully bago magkatapusan, bago take effect yung mga tariffs ni Donald Trump, marangkada naman tayo ng above 6,500 levels natin. So tulog na tulog si PSE market natin. Okay po, congrats po yung mga nakasakay doon sa mga nagliliparan, especially kay TAP. And as usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Floppy Trader na YouTube channel or join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang, Facebook account, Facebook page, Budigi Peak,
yung ating Twitter and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.